mag-isa na tumayo po para po sa ating praise and worship. Opening prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa araw na ito. Lord, maraming salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa na naririto. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa amin na makapunta ng ligtas dito at makapakinig ng iyong mga salita. Lord, nawa po ang aming mapapakinggan ay maisapuso namin at maisabuhay. Panginoon, sana po ang gawaing ito ay maging matagumpay. Ikaw na po ang bahala sa amin. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Amen. Tunay nga po ang bawat isa po sa atin ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tunay nga na sa bawat araw, pinapakita ng Panginoon kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay. Kaya sa gabing ito, patuloy na papurihan at sambahin natin ang Panginoon. Amen.
kadakilaan ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa ating mga buhay, sa bawat araw, sa bawat pinagdadaanan natin sa bawat araw ay ang Diyos laging nandyan. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nagpapabaya sa atin. Lagi niyang pinapatunayan na buhay siya na Diyos natin. Amen. Sabi sa mga awit 145 verse 2 to 4, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay pupurihin. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Tunay nga na napakadakila ng ating Diyos. Kaya karapat dapat lamang na ibalik natin sa Kanya lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat. Kahit na napaka-undeserving natin, ang Lord patuloy na nagpaparanas na kadakilaan niya sa ating mga buhay. Kahit na marami tayong pagkukulang sa Kanya, ang Lord never na nagkulang sa atin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Buhay ko'y lagi mong alagaan.
Jesus, dakila ka, oh Jesus, purihin ka, Dapat ka na purihin, sambahin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We glorify your name. We worship you. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Come on, church, let's declare blessings and praises unto Him. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Glory unto you, O God. Pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka namin. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Walang iba, Panginoon, kundi ikaw lamang. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman.
paparangal at pasasalamat na tanging para sa iyo lamang. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpakan ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to you, God. Hallelujah. Ikaw, Panginoon. Sige po, sama-sama nating ideklara na nagmumula sa ating mga puso na si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aming Panginoong Diyos. Jesus ang aming Panginoon. To God be the glory. Yan, amen. Huli nga po natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen, hallelujah. Amen. Di ba po nakaka-bless na magpuri tayo sa Panginoon kasi sa loob ng isang linggo, napakadami natin pinagdaanan. Pero ngayon, nandito tayo sa church, malaya tayong napupuri at papasalamatan si Lord. Sa loob ng isang linggo na yon, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay pinaranas ng Lord yung kanyang kabutihan at lahat tayo ay pinagpala. Amen po ba? Amen. Ngayon po, dadako naman po tayo sa ating testimony kung saan meron po ba ditong anak ng Diyos na gustong magbahagi ng kabutihan? Ayun. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Ate Sunshine. Praise God po. Nagpapasalamat po ako sa buhay at kalakasang ibinibigay ng Lord sa provision at sa pag-iingat niya sa amin sa pamilya ko. Share ko lang din po yung last week trip po namin. Nagpapasalamat po ako sa Lord na binigyan niya kaming mga new moms, yung ilan po sa new moms, binigyan po ng Lord ng privilege na makapag-relax kahit 5 araw, 6 na araw. Nalayo-layo dito sa Bulacan. Nagpapasalamat ako sa Lord sa provision niya kasi yung trip po na yun, nung November pa po yun, binook. Nung November na pa ako, yung parang overwhelmed pa ako sa buhay ko. hindi pa ako nawawala ng tatay, hindi pa ako nawawala ng negosyo. Kumbaga nung time na yun, sigurado yung sa sarili ko makakapunta ako ng Palawan. Pero, syempre po, diba, hindi natin hawak ang araw ng bukas. Marami pong nangyari sa buhay ko na sinabi ko na sa sarili ko nung time na yun na hindi na ako pupunta ng Palawan, ayoko na. Kahit yung Palawan po ay number 1 dream destination ko po dito. Syempre po, dapat po talaga ang dream destination natin yung langit eh. Pero dito po sa yung mapuntahan ko po ba na lugar, na creation ng Lord ay, yun po yung Palawan po talaga ang pangarap kong mapuntahan. So, yun nga po, hindi ko po akalain na, sinabi ko po sa sarili ko, hindi na ako sasama kasi po yan eh, malaki-laking budget po. Tapos, syempre po, nung nandun na po kami sa Palawan, mga leader ko po, mga leader ko po talaga ay, hanggang sa Palawan po nakarating po yung devotion namin. Kaya isa po dun sa naging devotion namin is yun dun sa 5,000 pinakain po, na 5 loaves and 2 fish. Yung bata po doon yung ginamit, di po pa, na para makapagpakain ng mga tao. Yung bata po, katulad po doon sa Palawan trip po namin, merong ginamit ang Lord na tao para makapag-provide doon sa Palawan trip namin. Pero nagpapasalamat po ako sa Lord kasi inalaw niya ako na makapunta doon sa dream destination ko sa sitwasyon na hindi naman talaga pabor sa akin. Kasi unang-una po wala akong negosyo, wala akong trabaho. Isa lang po yung nagtatrabaho sa amin. Pero yung imposible po sa akin, ginawang posible ng Lord. Kaya ang Lord po talaga ay magpapakilala at magpapakilala na sa'yo na, anak, paulit-ulit na ako nagpapakilala sa'yo, worry ka pa rin, nag-aano ka pa rin, nag-aalala ka pa din. Pero iyon yung reminder sa akin ng Lord na kahit imposible sa akin, gagawing posible ng Lord. Kasi sino naman po, di ko po talaga akalain na makakarating ako dun sa lugar na yun. At nagpapasalamat po ako sa mga leader namin na sila yung ginamit ng Lord para makapag-enjoy kaming mga new moms. Kaya sa Diyos po ang papuri. Mayroon pa po bang gusto magbalik ng kapurihan? Yan. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Pastor Ami.
Mas malakas na palakpak para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Hallelujah. Nilista ko kasi, okay. Yun na nga, ilang taon na pag birthday ko, nagre-retreat ako talaga, as in hindi ako Facebook o wala ako sa internet, hindi online. Tapos sa loob lang ako ng kwarto, nakikinig ng music, alam niyo ng mga anak ko. Pero nung araw na yun, nung Wednesday, may gawain tayo, di ba? Tapos nung umaga, dapat may gawain pa kami sa Kapitolyo, kami ni Sister Isa, Intercessors Covenant of Bulacan nung umaga. Pero sabi ko kay Lord, ano bang gagawin ko? Itutuloy yung retreat o sa gawain? So sa tingin ko, ang decision ko naman, pupunta ako sa gawain. Kahit hindi na retreat kasi gawain yon. Pero nung pagising ko, umuubo, tapos sinisipon, So, yun talaga ang kalooban ni Lord na mag-retreat ako. So, ayun. Actually, naging 2 linggo eh. So, salamat sa Diyos, nandito na ako sa inyong harapan. Pangalawa, health check. Di ba sinabi ko noon mga 3 weeks ago, okay yung aking blood work. Di ba? Walang problema, konting mataas ang cholesterol. Dapat 1 week, binigyan ako ng aking daughter-in-law, si Aiko, ng para sa ubo, sa ano. So, walang problema sana. Pero after ng 1 week, nawala na yung ubo ko, sipon. Pero, masakit akong lumulon. Tsaka pag umubo, parang may, yung masakit din. So, sabi niya, magpakonsulta na ako. So, nagkonsulta ako. Praise God, hallelujah. Wala, antibiotics daw dahil nga nakita namumula dito sa may infection. So binigyan ako ng doktor ng antibiotics. Tapos sabi ko, Dok, hindi ba ako kailangan magpa-x-ray? Naku, ang tagal niyang ginaganon yung likod ko tsaka harap. Hindi, sabi niya. Inulit ko pa, Dok, hindi ba ako kailangan magpa-x-ray? Hindi raw. So okay, salamat sa Diyos, hindi magpa-x-ray. So thank you Lord, tunay na ikaw talaga ang nag-aayos ng aming kalusugan, basta kami na sa'yo. Ito naman, maraming nagpadala ng love gifts, nag-PM, may nagdala ng blue, ternate, eggs, lemon, maraming kiwi, nakapagbigay pa ako sa iba. Fortified milk, oatmeal, OTAP, ETC from Mariel's. Ulam, umuusok na sinigang. At my favorite dried fish pa akong natanggap, hallelujah. Sa lahat ng ito, at sa mga birthday gifts, pasensya na hindi ako nag-FB rin, hindi ako active sa FB, hindi ako nagpo-post, birthday ko, whatever, kung may pinuntahang lugar, hindi ako nagpo-post. Ngunit kilala kayo ni Lord. Kaya si Lord ang magbibigay ng pagpapala, magbabalik ng pagpapala sa inyo. Be richly blessed. Kayong mga dumalaw, nagbigay, nanalangin, nag-PM, bumati, meron pang sa labas, wala dito, you are richly blessed by the Lord. Ngayon, walang kami ng internet ng halos isang araw. Mga one hour lang. May problema daw, so ang ginagawa ko, nire-revisit ko sa aking laptop yung mga church documents, files, mga notes, tsaka mga parked reflections. Yung mga reflections na sinusulat ko, na para sa body, pero pinapark ko muna dahil kung walang confirmation sa ibang mga readings ko o sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos, hindi ko pinopost. Kaya minsan may mga pinopost ako, one week ago ko nang sinulat, pero pinost ko nung araw na yon dahil that was the right time. Kaya hindi ko isi-share ngayon kasi marami, siguro sa aming board of elders, hallelujah. Kasi hinihintay ko yung iba, confirmation. And finally, binanggit nga ni Sister Sunshine yung kanilang pagpunta sa Boracay. Alam nyo, kung meron kayong lakad, wala kayo dito sa gawain, hindi ibig sabihin ay malayo kayo sa Panginoon. This is just a church building. The church ay yung kalipunan. 2 kayo, 3 nagkakatipon, kahit sa ilalim ng puno, sa bahay, you are the church. And you are worshiping, and you are fellowshipping. And so, binanggit ko lang kasi nung pumunta kami sa Korea, sa Japan, nilibre lang niya. Kaya 2 linggo rin atang wala ako. Yung sinasabi kong opportunistic evangelism, di po ba?
Na kung binigyan ka nagpapakataon, may nakatabi ka, sharean mo. Kung, ang ginawa ko, nagprint ako ng evangelistic tract in Korean, tapos in Japanese. Tapos nilalagay ko sa CR, nilalagay ko sa tabi ng upuan, sa restaurant. Pinopost ko doon sa bulletin board nung Airbnb o nung hotel. So, hindi kawalan kung kayo ay nasa ibang lugar. Basta kayo ay nagsiserve kay Lord. Anywhere where you meet together sa pangalan ni Lord, ay church kayo. Okay? Oo, hindi natin in-emphasize yung lugar. Di ba sabi ni Lord sa John 4:24. Anyway, ulitin ko, maganda yung preaching ni Pastor Vic nung linggo. At hinabi ko nga yung isang parallel verse na yun ang ginagamit ng love vessels namin sa aming prayer pantry ay Colossians 3:23, work mightily as serving the Lord, not man. So ano man ang ginagawa natin, binibigyan natin ng the best natin dahil hindi lang tao ang ating pinagsisilbihan, kundi si Lord talaga ang tunay nating pinagsisilbihan. At nakikita niya, nalalaman niya, naririnig niya. Kahit we are in the dark, sabi nga ay, yung tunay ng karakter natin ay nakikita when we are in the dark. Kasi akala natin nakatago tayo, pero si Lord nakikita tayo. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa mga kapatid, salamat sa kanyang pag-ibig, salamat sapagkat siya ay tunay na nagmamahal sa atin at tayo hawak niya saan man tayo. Kaya purihin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Mayroon pa po bang gusto magbalik po ng kapurihan sa Lord? Yan. Kung wala na po ay tinatawag ko na po yung magbabahagi ng salita ng Panginoon. Praise God. Naka-ready na, PowerPoint. Mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. No? Welcome po, no? Isang kagalakan po na magkasama-sama tayo. No? Sabi nga, welcome po dito sa ating church. Jesus the Alpha and Omega Christian Church. No, napakalaki pong blessing na tayo ay nagkikita-kita, mga kapatid. Unay po na to, sana umabot tong aking baterya. Kasi po hindi naka-full charge yung aking laptop. Pero okay naman po. Ready po ba kayo? Kasi pang 2 hours lang daw yung charge ng battery ko. Yun, no? Yan, tayo po ay next slide po. Mga kapatid, nasa lesson 5. Yung ating po kasing meron po tayong sinusundan na lesson, no? Yung nakaraan po is lesson 5, no? Ay, lesson 4, I mean. This is about yung pagkatanggap natin sa ating Panginoong Jesus, no? Ngayon po, nasa lesson 5 tayo. Sinasabi po doon, may mga panloob na pagbabago, pagkakaroon daw ng bagong buhay. No, pag tinanggap daw natin ating Panginoong Jesus. At tingnan po natin sa text, no, na sa 2 Corinthians 5:17. Pwede po tayong tumayo, mga kapatid. Paggalang po natin to sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa chapter 17, Katipulo 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal at mapangayarihan salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Yes, so God, kay buti-buti mo, Panginoon, ikaw ay dakila. Tunay nga po, Lord, napakasarap umawit sa iyo ng papuri. Kung maaari nga lang, Lord, ay wala na kaming gagawin kundi magpuri sa inyo. Patuloy ka naming pupurihin sa aming mga pag-awit, O God.
Kaya salamat po o Diyos sa mga ganitong pagkakataon. Isa pong napakalaking blessing na kami po, O Lord, ay dinadala mo sa ganitong gawain. Dinadala mo kami sa panambahan. Lord, hindi naman namin talaga kaya. Mas masarap ay yung matulog. Mas masarap yung magpahinga. Mas masarap mag-cellphone. Pero dakilan Diyos, salamat o Holy Spirit. Salamat. Ikaw po yung patuloy na kumikilo sa aming mga buhay. Tunay nga po, Lord, yung pagkilos mo, kayo po ang nagbibigay sa aming kalakasan, kagalakan, para kami ay makapunta sa iyong gawain. Kaya patuloy po namin kayong welcome, O God, sa lugarang ito. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom para maunawaan namin ang iyong mensahe sa gabing ito. Kaya salamat po, Ama, kay buti-buti mo, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Diyan po sinasabi nga dyan pag tinanggap daw natin ating Panginoong Jesus, may nangyayaring pagkakaiba. Pero kaya lang, hindi naman yung pagtanggap natin ngayong gabi o itong umaga ay iba na agad. Kasi itong ating lesson na ating pinag-aaralan is yung practical na yung pag-evangelize. Kasi nga, yung ating sinasabi dito sa 19:20 ng Matthew chapter 28, di ba? Make disciples daw, ang lahat ng sangkatauhan. Kaya minsan tayo ay minsan pag nagse-share tayo, ilang beses mo na pinupuntahan, ganun pa rin masyado tayo minsan naiinip. Isipin po natin, nung araw na hindi pa natin tinatanggap din natin Panginoong Yesus, ganun din tayo. Yung hindi mo pa talaga tinatanggap, alam niyo mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, yung pagiging Kristiyano ko nung una, dahil nga sa napaka-pogi ko nung gusto ko ni Sister Ami, ay kaya lang ako pumupunta ng church. Pero hindi ganun ako kaseryoso. Pag bumalik ako ng Kuwait, I'm free. Nandoon na yung inuman. Kala nyo walang alak doon. Gumagawa kami ng sarili naming alak. Chemist din po ako kasi may chemistry naman kami sa engineering. Kung gusto niyo, gagawa ko kayo. Hindi. So yun, alam niyo po ba, 2015, yun yung aking tawag doon. Yung talagang nag-turn around ako. Habang nagdo-donate ako ng dugo, alam niyo sa Kuwait, pagka nagdo-donate ka ng dugo doon, may bayad. Around 4,000 pesos sa pera natin. Biro mo, 2 beses ka kukunan. Platelets, then yung isa is plasma. Doon po kasi nase-separate agad. Hindi po katulad sa atin, di ba? Magkakasama pa. Puro pula, may kasama-sama pa. Doon kasi se-separate, ibabalik sa iyo yung pula. So para ka nang dinadialysis din. So yun mga kapatid, nakita ko sa aking nakalagay doon sa dugo ko, reserve para daw sa bone marrow transfer. Sabi sa akin nung kabayan, sabi ko, naka-reserve pala to kabayan . Kasi mahirap hanapin yung dugo niya . Biglang sinabi ni God sa akin, yan, bakit mo sinisira buhay mo? Huwebes po yun, 2015, January 2015. Sabi ko doon sa isang tao ko, attend ka ba bukas? Kasi Friday yung aming worship service doon . Oh sir, sabi ko, hintay mo ako, sasama ako. Nakatulala siya, hindi siya makapaniwala. At doon na po nagsimula. Doon na nagsimula na unti-unti. Alam nyo yung preaching nung that Friday, puro ako ang tinatamaan. Akala ko galing naman ng nito, parang tinitira ako nito. At sunod-sunod yun mga kapatid. Sunod-sunod yun. May dumarating kasi lagi kami may altar call, sunod-sunod din yung altar call that time. Meron doon na pipila ka, saan mo yung gusto, may problema ka sa financial. Actually, may problema ka sa financial . Nawalan niya kami ng project . Basic lang yung sinusweldo ko. Yun lang maganda kasi may blessing. Yung kumpanya namin ang gusto lang magpasweldo. Ayaw nilang magtrabaho tao. Tapos yung sa spiritual, doon ako tinala talaga ng God.
At yun, nung pinagpe-pray ako, parang dinidikdik yung ulo ko. No? Ano ibig ko sabihin mga kapatid? Yung pagbabago ng isang tao, dahan-dahan yan, huwag tayo maiinip. Pagtiyagaan natin sila kasi pinagtiyagaan din tayo. No? Pinagtiyagaan din tayo. Ako'y pinagtiyagaan din. Ilang beses ko na ba tinanggap ang Panginoon kasi pag may nag-share sa akin ililid ako sa salvation. Oh, di ba? Pero nung yung binigay ko na, yung talagang time ko sa Diyos, ay doon naman ako talaga naman, grabe. Yung aking pinangahawakan, tinanggal. Kasi sabi ko, kayang-kaya ko naman kahit wala kaming project kasi may naitabi kong pera eh. Tinanggal ng God. Tapos, yun nga, alam nyo, ang isang pinakamalaking blessing, yung kay Kuya Tim, hindi ko makakalimutan yun. Nung sinabi sa mama niya, gusto daw niya, culinary. Nag-search agad ako. Tiningnan ko magkano. Na-search ko pala, is hindi pala yung culinary na gusto niya. Kasi na-search ko, 5,000 lang eh. Sabi ko, okay yan, okay, sige. Nung mag-enroll mga kapatid, praise God, 100,000, God the same. Praise God. Wala nga kaming project. No? Pero may sweldo kami. Advance pa nga yung sweldo. Alam nyo mga kapatid, kinausap ko si Kuya Tim. Sabi ko kung hanggang saan lang yung kaya, hanggang doon lang yung makukuha mo na ano. Pero hindi pumayag si God. Gada, enrollment, may pera. Ano ang bonus na binigay ni God? Pinadala pa siya sa US para mag-OJT. So yun mga kapatid, at nagpatuloy at alam nyo, nung unang inassign ako para magbigay ng message, grabe talaga. Hindi ko alam, nakailang punta ako sa CR, iihiba o dudumi, yung mga ganun. And then nung sinama na ako sa music team, alam nyo, ay nagsisimula na ako umawit, di pa natatapos mag-intro minsan. Pero nandoon yung mga mentor talaga sa amin, ay nandoon naman yung kanilang pagtsatsaga. Yun yung mga hindi ko naman pinangarap. Hindi ko talaga ninais. Ang gusto ko lang is punta na ako ng church, dito na ako sa God. Yun mga kapatid, high school pa lang, nabasa ko na cover to cover ang Bible. Pero bakit ganun yung buhay ko? Di ba? Pero praise God nga, dahil nga sa ayokong mahirapan si Sister Ami ng panliligaw sa akin, ayun, nagpupunta pa rin ako ng church. Next slide po. Sa pagtanggap daw natin sa ating Panginoong Jesus ay may tatlong mahalagang pagbabago sa buhay. Sa buhay na isang Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Jesus, may mga mahalagang pagbabago. Ano yung una? May bagong relasyon sa Diyos, pagbabago sa pag-uugali at isang bagong buhay. At yung pangatlo, bagong relasyon sa mga tao. So, isa-isahin po natin yan. Sabi po dyan, sa letter A, bagong relasyon sa Diyos. Ano yon? Anak na tayo daw ngayon ng Diyos. Pag tinanggap pala natin ang ating Panginoong Jesus, automatic yun, Pero dapat, kailangan panindigan mo na anak ka na ng Diyos. Huwag niyong gagayan si brother dyan na pagka wala na sa church, ay anak na ako ng Di ba? Sabi nga ni pastor, dalawa lang yan . Sarap kasing yung pagkalasing ka na, nakakalimutan mo na yung mga natutulog. Minsan may mga naglalasing, maoy dong tawag doon. So yung mga kapatid, naging anak na raw tayo ng Diyos. Sa Mateo chapter 6 verse 9, kung saan itinuro sa atin yung pananalangin. Sabi po diyan, inilagay ko na po kasi lahat. Alam nyo, diyan pa lang sa pananalangin na yan, itinuro na sa atin ng Panginoong Jesus. Na aangkinin na natin, kung paano tayo lumalapit sa Diyos, yun yung inaari natin, yung parang bilang isang anak, paano ba tayo humihingi sa ating ama, sa ating ina? Di ba? Kaya nga po sinabi dyan,
Sabi doon, ganito daw kayo manalangin. Ama naming nasa langit, una yung adoration, hindi agad yung mga request. Ano? So napakasarap maging ano, di ba? Ayan o, sambahin nawa ang pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, kung paano talaga tayo nagpapakumbaba. Ano? Sa 11, bigyan mo kami, ayan, dyan ka pa lang, ano, pagkayari nating magpuri, ano, ay nandoon, ano, yung, di ba yung acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Ano, tingnan nyo dyan yung itinuro ng Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw, hindi yung pang isang buwan, hindi pang isang taon. Kasi ang gusto ng Diyos, ano, araw-araw tayo lumalapit sa Kanya. No? Hindi yung kung kailan lang may kailangan. No? Hindi yung kailan lang may kailangan. Pagka nakuha na yung kailangan, kaya nga minsan nakakalungkot, no? Hindi ko naman sinabi, hindi naman bawal yung magtrabaho, no? Huwag yung mami-misinterpret yun. Pero pag may time na makakadalo tayo, no? Alam nyo ba yung isang nangyari sa akin? Ang Diyos pagka talaga nagpasakop ka, di okay na, nagtutuloy-tuloy na ako sa church, no? Nag-ano na ako sa worship. Nandoon na talaga, napasama na ako sa ministry. May time ako napasyat. Sa Kuwait po yun, ha? Nasagad. So hangover, Friday, hindi ako umattend. De Sabado, pasok namin, tumawag sa akin yung aking life group leader namin, kinamusta ako, ganun po dun eh. Kaya dapat magkakamustahan tayo. Pag kinakamusta tayo ng mga kapatid, huwag sumasama yung loob nyo, no? Ha? Sabi sa akin, Brother John, wala ka kahapon. Eh ako naman talaga, pumunta ako doon, may pinagawa ako doon sa mga tao ko. Sabi ko, kapatid, ako pumasok eh. Pasok ako kami, pero pwede namang wala ako doon. Ano tawag doon? Diba? Ginamit ko dahilan yung trabaho na pwede namang wala ako doon. Kasi ako, minsan po, nasa opisina lang ako, tawagan lang, di man ako pumupunta ng site. So yun ano, then that time, yung araw na yun, ay nainip ako. Sabi ko sa mga tao ko, tapos na ba yung trabaho nyo? Tapos na raw. O sige tara, punta tayo naman, mall. Mag-ikot tayo doon para ubos tayo ng oras. Nakasalubong ko na naman yung isang elders. Si Sister Leona, yun po talagang gifted din yun. Talagang pag nakipag-usap siya, eye to eye po yun. Nagkasalubong po kami sa mall. Sabi niya, uy Brother John, wala ka kahapon. Naku, sabi ko, Lord, ano na naman dadahilan ko nun? Kasi pagsisinungaling yun eh. Di ba? Kung magpapatuloy ako, nagagawin kong dahilan yung trabaho, magdidire-diret yun, doon ko kinat. Sabi ko, doon po kasi tawagan namin ate, kuya. Even though yung bata, tinatawag namin ate, kuya. Sabi ko, sasabihin ko sa iyo, may kukumpes ako. Sige lang, sabi niya. Nalasing ako kagabi, sabi ko gano'n. Ayun na. Ayun, that time, nakalaya ako. Kaya mga kapatid, pagka may mga ganong sitwasyon, i-block nyo agad. Hindi naman tayo isusumpa ni pastor. Di ba? Hindi tayo isusumpa ng mga kapatid. Tayo naman na may kapatid tayong ganon, wag naman nating hahatulan. Ano? Ha? Kasi nga, unti-unti tayong binabago. Sabi nga dyan, tapos yung paghingi ng confession, itinuro din, di ba? At sa 13, huwag mo kaming hayaang matukso. Hindi naman talaga tayo hayaang matukso eh. Tao lang ang talagang lumalapit sa tukso. Di ba? Kundi iligtas mo kami sama-sama, di ba? Sapagkat iyon ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman. Kaya yung mga kapatid, nandoon na. Kailangan pag tayo daw ay anak na ng Diyos, siya yung ating tatay, siya yung ating ama, kailangan yung pagkikipag-usap, kaya personal relationship with God. Nandoon yung talagang intimate nyo, no? Yung talagang tinuring mo siya na ama. Kung paano ka humihingi dito sa inyong mga tatay, sa ating mga ama, ay dapat ganun tayo, no? Na lumalapit sa Diyos, na talagang pinaninindigan natin na ibibigay niya. Sa letter A pa rin, sa number 2. Sabi doon, may bago kang pagnanais na lalong makilala ang Diyos at maging kalugod-lugod sa Kanya. Yung talagang eagerness natin, na lalo nating makilala siya. Alam nyo mga kapatid, pagka hilaw, yung ating pagkilala talaga sa Diyos, kahit ilang beses mo basahin niyang Biblia,
istorya lang. No? So kaya nga nabasa ko na yan, nung high school pa lang ako, cover to cover. Kasi ang dating lang sa akin, history. History. Na ano pa nga ako nun, sayang, sabi ko dapat di nila pinatay ang Panginoong Jesus. Kasi para sa akin, siya yung bida, yung mga ganun. Kasi nga, history lang. Ano? Dapat, pagka pala na ano natin, nandoon yung ano natin, yung pagkasabik. So kaya kailangan, pag may mga gawain, nanduroon yung ating eagerness na makadalo. Kasi doon tayo natututo lalo. Okay din po yung nag-iisa, nagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos, hingi tayo ng gabay sa Holy Spirit. No, wag po yung sarili nating karunungan at medyo delikado din po yun. Alam nyo mga kapatid, di naman po bawal din yung yung manunood tayo ng mga preaching. Pero mag-iingat po tayo sa ating mga pinanonood, lalo na kailangan ng binabantayan natin yung ating pundasyon ng ating pananampalataya. Kapagkat medyo delikado rin po. Alam nyo, may kasama kami doon, ang galing niya ng mag-preach. Ang galing niya talaga na magpaawit. May pinanood niya. Alam nyo po ba yung Operian Churem? No? Pag pinanood nyo po yun, ang ganda. Pinanood ko po yun. Ang ganda, ganda. Yung sumunod na series, gawin ba namang assuming lang daw yung pangalan ng Panginoong Jesus, hindi raw ganun yun. Tapos naiba nila ng iniiba. Kaya may ingat, no? May ingat kayo. Huwag po tayo basta-basta na nanunood ng mga ganon na hindi tayo handa. Sa number 3, nararanasan na natin yung presensya ng Diyos. Nararanasan na natin, Sa paano? Sa letter A, nararanasan natin ang kanyang pag-ibig at pag-iingat. Di po ba? Di ba? Kaya maraming nagpapatotoo dito. No? Kung paano siya iningatan ng Diyos, paano niya nalaman, naramdaman na gaano pala tayo minamahal ng God. Di ba? Alam nyo ba, nung una kong pagpunta sa Malabon, nagmotor ako. Hindi ko kabisado yung daan yung kalsada. Alam nyo, doon ako nagdaan sa Malolos bayan, kasi 2 bayan lalagpasan ko, Malabon na. Meron po palang tulay doon na, ibigay nyo tulay, may hams. Iba talaga ang Pilipinas. Nakakatuwa talaga ang mga design dito. Pero hindi naman po lahat ng engineer ganun hindi lahat ng gawa naman maayos. Yung aming pong flood control sa Nabotas is, yung isang almost kasing laki ng pungo is natutuyo na ngayon. Ngayon Malabon naman. Alam nyo, lipad talaga yung motor na daladala ko, 2 sunod yun. Sabi ko, in Jesus' name. Diretso uli, sige. Diba? So, ganun tayo iniingatan ng God No? And then yung sa pag-ibig, alam ng Diyos pagka tayo ay nanduroon na sa parang nalatang-lata ka na. Alam nyo, may time na parang ayokong dadalo, even though sa Kuwait, biglang nagkakaroon ako ng task sa gawain, kailangan pumunta. Ganun ang pagkilos ng Diyos. Sa letter B, nararanasan natin ang pagsasalita na sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Pagka po tayo ay talagang nagpasakop, at pinakikilos natin ng Holy Spirit, talaga pag binabasa natin ang salita ng Diyos, nanduroon yung nauunawaan na natin kung ano ba yung ibig niya sabihin. Alam nyo, iba-iba po kasi yung words niyan. Pag ako ang nagbasa, iba yung message sa akin. O si Sister Ruby ang nagbasa, iba yung meaning sa kanya. So ganun, may iba-iba tayong karanasan na nakukuha. Sa letter K, sa pangatlo, nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag tayo pala'y nananalangin at pag nagwo-worship. Diba? Kaya wag po nyo pinipigil. Pag sa time of worship, talagang i-welcome natin yung Holy Spirit. And pagka may binubulong, sige lang, bigay mo, napakasarap. Napakasarap, yung nanduro na yung sarurok na talagang hindi mo na mapigil, yung maiiyak ka, sige lang, iyak mo yan. Kahit lalaki ka, hindi nakakawalan yun. Napakasarap na nararamdaman natin yun. At lalo nga, yun sa pananalangin, at dyan nga sa ating pag-worship. Kailangan talaga, kaya pagka every Sunday, nandoon yung ating eagerness din. Kailangan pag Sunday, Sunday na. Hindi na ako kailangan gisingin. Di ba? Huwag nang ihirit. Pa ako gigising 6:30. Ganon. Di ba? Kailangan, natatawa si Sister Ami kasi minsan di ba? Dapat mag-alarm tayo.
Sunday yan eh. Bakit pagka sa trabaho, takot na takot tayong malate? Alam niyo ba sa Rayman, pagka na-late ka ng 3 beses, merong punching yung may ID na pinapunch doon. Pag naubos mo yung lifeline na yun, termination. Ay buti napakabait ng Diyos. Huwag natin samantalahan yung kabaitan ng Diyos. Na pag nalilate, okay lang naman, nalilate ako. Sige lang. Di ba? Habol na lang ako sa ay may worship pa naman. Di ba? Kailangan makumpleto natin lahat. Di ba? Sinasabi natin lagi, kailangan yung 10% bigay natin sa Diyos. Kailangan pati yung oras, no? 24 hours sa isang araw. 10%, 2.4 hours, lang yun, di ba? 2.4 hours lang naman yung hinihingi ng God. Ang minsan, nasa church na, anong gagawin? Di ba? Minsan, kung saan nakatingin. Kaya yung kinakanta nga natin, hindi na uso yung backslide, Huwag mo sinisisi yung kapatid. Nadapa ako kay kapatid. Kaya ka nga nadapa, sinisi mo pa yung kapatid mo, hindi ka sa Diyos nakatingin. Di ba? Hindi po ako, sorry po, hindi po ako naniniwala na kaya ka nag-backslide dahil kasi nga, kaya ka nanghina dahil ang tinitingnan mo, yung kapatid mo. Ako, tingin man kayo ng tingin sa akin, titigan nyo ako, kapugian ko lang makikita nyo sa akin. Di ba? Kaya sa Diyos tayo titingin, huwag kay brother dyan. Number 4 po, naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Yung kanyang power, yung authority niya. Letter A, binibigyan tayo ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan through Di ba? Dati okay lang sa atin No? Okay lang sa mga kalalakihan, okay lang mag-beer house. Di ba? Okay lang to. Alam nyo, may kumpare ko sa Kuwait sabi sa akin, pare, mahalaga hindi tayo nang bababae. Okay na. Ganda nung niya, di ba? Kaya lang bisyo yung Alam nyo po, sa Middle East, huwag kayong maniwala na mahigpit. Sabi nga ni Marojas, gusto nyo ngayon, bibili ko kayo ng shabu. Sa Kuwait po, para ka lang bumibili ng candy, buy one, take one. Di ba? Kaya lang po sa Kuwait, hindi pugot ulo. Kukulong ka lang kasi wala raw sa batas nila yung shabu is death penalty. So yun paano natin napagtatagumpayan natin ang kasalanan? Kasi lagi tayong may gabay ng Holy Spirit. No? Minsan pagka wag natin gagawin mamaya na lang hingin na lang ako ng tawad. Mali po yun. Sa letter B, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maging saksi ng Diyos. No? Through Di ba nagte-testimony na tayo, nag-evangelize, sineshare natin ng Word of God. Ay, nasaan na ba ako? Sabi nga po dito, sa Gawa 1:8, chapter 1, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Yun yung pagsama sa atin at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo daw ng daigdig. So sa pag-share natin, kasama natin ng Diyos. Binigyan tayo ng authority at huwag nating sayangin yan. No? Kailangan huwag tayong magiging DPA. DPA. Ano yung DPA? Deep Penetration Agent. Iyan po yung pinakamatindi sa ng military, no? Nung nag-training po kasi ako sa Philippine Army kasi ako naka-affiliate. Yun po yung pinakamatindi po 'yun. Huwag niyo isipin na nagtitinda ng isda, baka yun, no? So ganun. Pero sa Kristiyano kailangan tinatanyag natin. Kristiyano ako. No? Kaya lang dapat yung makikita ang pagiging Kristiyano sa atin. No, dala-dala kasi natin, wag na yung yung pangalan ng church. Naku, yan ba si brother? Kasama niyo pala sa church yun. Yun? Pag nagagalit yun, nagmumura yun. Alam niyo po, nung hindi pa ako talaga nagpo-focus sa Diyos, sa Kuwait or nung nag-local ako, pag ako po yung sumobra na yung yun talagang pagtitimpi ko, yun na. Yung simula ng sentences ko, hanggang sa katapusan,
May PI yun sa Tagalog at sa English naman ay FU. Dire-diretso yun. Kaya alam nyo, nung minsan, nung yung driver ko, may nakita ko galit na galit. Sa Kuwait po yun. Sabi ko, pangalan niya Sachindran, India siya. Sabi ko, Sachi, ang pangit palang tingnan pag nagagalit. Yan, ganyan ka nung kaya ngayon, okay ka na ngayon. Sabi gano'n. Diba? So kailangan makita yung pagbabago sa atin, mga kapatid. Sa letter B, magtatagumpay tayo sa digmaang espiritual. Paano? Sabi doon sa Efeso 6:10-12, pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ano daw dapat gawin para magtatagumpay? Isuot nyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang magpaglabanan nyo ang mga pakana ng dyablo. Sabi doon, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Totoo naman yun kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapanghalang kadilimang umiira sa sangliputang ito, sa mga hubong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So diyan, alam nyo yung sinesharean ko po nga. Yung may gustong udumalo, yung babae, yung asawa niya. Lumapit siya kami, Sir, sasama ko sa church yun kasi yung misis ko naghahanap ng gawain. Yung si lalaki is, yung buong kapatid niya is Christian. Sige, sabi ko, kaya nga yung bata noon, hinahatid ko pa dito. Alam nyo kung ano yung humarang, yung pamilya niya. Ang sabi sa kanya, pagka nagpatuloy ka dyan, itatakwil ka na namin. So, ang hirap, So, yun yung sinasabi doon. Kaya nga dapat doon tayo matatag. Hindi na bali, mga kapatid, itakwil tayo ng mundo. Huwag lang tayo mawawala sa Diyos. Iyon ang kailangan natin. Dapat lagi tayo nasa presensya ng Diyos. Sapagkat tunay na, nakita naman natin, nagtiwala tayo sa nung nakaraang eleksyon. Ano ba nangyayari ngayon? Pero sabi ko ipag-pray natin, huwag tayo makikibangag, ha? Hindi po, yun, ipag-pray natin. Kristiyano tayo, kailangan ipag-pray natin. Ipag-pray. Malay natin, mapalitan bigla. Ganun talaga sa, Totoo naman po kasi, alam nyo, nung local pa ako, sa public works din kami may mga projects. Grabe talaga. Pag nagta-turnover ako ng project, ang tanong, gaano ba kaya ng boss mo? Ganun. Walang inspection, hindi kami pupunta sa mga projects na. May nangyari pa nga, hindi ko nabigyan ng plano yung isang foreman. Pagdating ko dun sa site, mali yung pagkakalagay ng column. Hindi naaayon sa plano. Ang gusto ng project engineer ng public works is titibag. Sabi ko, wala nang problema, sir, tibagin natin yan. Kaya lang ako, pagka nag-turnover ako, nakasingil, alam mo na. Ibig sabihin, wala na siyang matatanggap. Sinagot, igawa mo na lang ng as-built drawing. So, ganun yung nangyayari sa mga project. Totoo po yan. Mostly noon, ang ghost projects nangyayari sa Mindanao. Ngayon pala, hanggang dito pala sa Bulacan, meron na rin ghost project. Ang isang naranasan ko lang is yung White Elephant Project. Yung isang project ko po sa Mindanao, cold storage. Ikinomplain na namin sa district engineer doon, sa Sultan Kudarat. Sabi nung district engineer, yan yung nasa plano, yan na lang gawin nyo. Hindi nga po pwede, hindi siya, alam nyo, nung nag-test run kami, kapitong araw na, nung palang nagsisimulang mag-iyelo. So, ibig sabihin, yung project is tinayo lang para magkapera sila, pero hindi pa kikinabangan ng bayan, ng Sultan Kudarat. Sa, po yung Kalamansig. So, ayan, mga kapatid, sa letter B, pagbabago sa pag-uugali at isang bagong buhay daw. Sa number 1, pagbabago sa ugali. Ano ba yung nabago? Sa Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu, yun yung bunga, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Alam nyo, yung pagpipigil sa sarili, sobrang naging battle ko po yan sa buhay. Kasi
Ayoko namang sabihin, tao lang ako. Alam nyo, hindi ko iniisip na tao lang ako. Kasi pagka ganun yung naging kaisipan ko, hindi ko mapaglalabanan to. No? Ito pong, kaya nga napakahalaga talaga na unti-unti tayong nagpapabago. Pag tayo po ay na-advisean ng mga kasama natin, tanggapin natin. No, wag tayong sasama ang loob. Sasabihin, kala mo naman gaano ka bait ito o kaya kala mo naman gaano ka galing. So tatanggapin natin yung pagtatama sa atin. At kung sa mga trabaho, humahawa kayo ng tao, uunawain din natin sila. Wag po natin Nagagalit pa rin naman din ako. Nagagalit pa rin ako sa Kaya lang mayroon ng kasamang pag-ibig 'yon. Hindi na yung wala nang kasamang PI, no? Wala na 'yon. So, nandoon na yung pagtatama sa kanila. Sumunod po, may bagong buhay na. Paano ang buhay doon noon? Yung bagong buhay, ano ba yung bagong buhay? Sa Efeso 2:1-3, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yung bang parang wala lang, ibig sabihin, yung patay yung ating spiritual. Sinusunod nyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. Yung nakaayong ka sa takbo ng mundo. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kaya nga yung sinasabi, di ba? Sabi nga pastor, alin lang sa dalawa? Kangino ka? Di ba? Sa Diyos o kay, di ba? Kay Satanas o kay sa demonyo o ano. Ganun lang naman Dalawa lang naman lagi. Sa verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Yung sinusunod kasi natin noon ay yung kagustuhan lang natin. No? Kasi masarap namang mamuhay nung para bang ang dali-dali, di ba? At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Ano ba yung mga hilig ng katawan natin noon? Noon, mahilig tayo sa mga pinag-uusapan natin yung kapwa natin. Di po ba, sa mga kalalakihan, ang hilig ay magtoma-toma. Pero alam nyo, sa totoo lang, mas chismoso po ang mga lalaki. Baka akala nyo kasi mga chismoso ang mga babae. Mas higit ang mga lalaki. No? Ako noon, sinusubaybayan ko si Sharon. Paborito ko si Sharon. Tsaka si Judy Ann. No? Alam nyo kasi kami doon sa, kasi puro nga kami lalaki sa company. Makita nyo usapan doon. Pag wala yung isa, yun ang pag-uusapan. Di ba? Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kinapupuotan tayo nung araw ng Diyos. Di ba? Di ba? Ganun. No? Kasi nga mali yung ating mga ginagawa. Yun pa rin, sa bagong buhay, paano ang buhay ngayon? Sa Efeso naman, 4:22-24, sabi doon, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. No? Kung noon ay yung mga lalaki ay hindi nag-iintrega ng kumpleto sa mga asawa, ngayon dapat no? Kay Sister Ami, hindi ko pwedeng buksan yung yung payslip. Minsan dumating minsan local pa ako noon, sabi ko, testingin ko nga ito. Ang binigay ko sa kanya, yung sweldo lang. Hindi ko binigay yung payslip. Tapos bigla niyang hinanap. Sabi niya, nasan yung payslip? Sabi ko, ano ba gusto mo? Yung sweldo o yung payslip? Pero matalino po yan. Sabi niya, hindi kasi titingnan ko doon kung magkano yung itatights natin. Di ba? Kaya ngayon hindi ko talaga binubuksan yung payslip. Naka-stapler yan. Kasi hindi pa ako naka-ATM Iniiwasan ko kasi mag-ATM. Kasi pag nag-ATM ako, lalo na akong walang Di ba? Hahawakan niya yung ATM. Di ba? Pero ganun talaga. Di ba pag kinakasal, yung aras, yung symbol, bibigay talaga sa babae. Mahirap po kasi ang buhay ng mga nanay, mga kalalakihan, mahirap. Kasi nga, yung utak nila, dugtong-dugtong yan. No? Malayo pa, iniintindi na. Di ba? Hindi katulad ng mga lalaki, yung mga kababayan kasi mga nanay. Tapos sasabihin sa partner, sasagot lang nung partner na lalaki, okay, one word lang, di ba? Pero ang dami nang sinabi nung ina ng tahanan. Ganun mga kapatid? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. So dapat bago na tayo, no?
bago na. Katulad ng binasa natin doon sa text ng 2 Corinthians 5:17. Dapat bago na. Kung hindi man, dahan-dahan baguhin natin, aalisin na natin. Dahan-dahan lang. Ito na, palapit na tayo matapos. Sa letter K, yung pangatlo, bagong relasyon sa mga tao. Ano ibig sabihin doon, no? Yung dati ay ano bang relasyon ka dati meron sa mga kapwa mo? Paano ka ba nakikipagkapwa-tao? No? Sabi po sa 1 Thessalonica 5:11, dahil dito palakasin niyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa niyo ngayon. Noon kasi parang wala kang pakialam. Di ba? Wala tayong pakialam sa ating kapwa eh. Sa kapitbahay, wala kang pakialam. Di ba? So kailangan daw, bilang tayo, lalo ngayon, kung tayo ay Kristiyano na anak tayo pare-pareho ng Diyos, dapat nandoon yung palakasan. Naghahatakan tayo pataas. Huwag pababa. No, mga kapatid. Kailangan natutuwa tayo pag nakita natin umaasenso si kapatid. No, ala na sa atin yung yung katulad nung Sunday, yung crab mentality. No, nung Sunday patagilid, ngayon naman wag naman tayong manggahatak pababa. Yun ang trabaho kasi ng mga talangka, naghahatakan daw sila pababa. Sabi din sa dapat daw sa number 2, maging pagpapala sa pamayanan, yung sa community dito, no? Kailangan nagiging tayo, nakakapag-share. Sabi sa Hebreo 13:16, at huwag nating kaligtaan ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. No, pag pagpipire kita, meron ka naman, baka mamaya kailangan ng financial. Bigyan mo na rin, no? Huwag puro prayer. No, baka ikaw yung kagamitin ng God para pagpalain mo yung kapwa mo. Sapagkat yan ang alay na kinalulugdan daw ng Diyos. Yun daw yung kinalulugdan ng God. Sa number 3, magpatotoo sa mga nawawala. Yan na, Yun yung ginagawa natin ngayon. Yung ginagawa ng karamihan. Evangelism. So isinishare natin, wini-witness natin, ang kabutihan ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 1, 8-10, kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Kailangan proud tayo, bilang Kristiyano. At huwag mo rin akong ikakahiya. Huwag daw natin ikinakahiya, mga kapatid. Alam nyo, yun yung isang binigay sa akin ng God na blessing. Nung araw, nahihiya akong sabihin nahihiya akong mag-share ng Word of God. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Kaya nga pag ako po yung nag-opening prayer sa aming toolbox, kailangan may Word of God, may explanation bago manalangin. Na sabi dito, na isang bilanggo alang-alang sa kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita, umasa ka sa pangyarihan ng Diyos. So, kailangan ganyan tayo, huwag tayong mahihiyang magpatotoo. Sabi sa 9, na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa 10. Ngunit ito ay nahayag na ngayon. Nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Iyon yung ating isineshare. Mga kapatid, yun yung ating sineshare, yung buhay na walang hanggan. Yun yung benepisyo, na kaya kailangan ma-share natin sa kanila. Ngayon, nasa sa kanila na yan kung tatanggapin nila o hindi. Nasa sa kanila na yun. Hindi na natin yun, wala na tayong pananagutan doon. Sa conclusion, sabi nga doon, ang pagiging tagasunod daw po ng Panginoong Hesus ay gumugugol ng panahon para lumago. Ayan, mga kapatid, sa pagsunod natin, nandoon talaga yung panahon para daw tayo lumalim sa pananampalataya sa Diyos. Ang mahalaga ay nagsisimula tayo sa bagong buhay. So nagsisimula tayo, magpatuloy lang, na ang nasusunod ay ang kalooban ng Diyos. Dapat yun na ba yung nangyayari sa buhay natin ngayon? Kalooban na ba ng Diyos talaga yung nangyayari? Yun dapat yung masusunod. Minsan kasi, sabihin natin, Lord, ang will mong mangyari. Di ba? Yung parang yung dalaga, nagsimulang manalangin na kung sino yung mapapangasawa niya. Di ba? Nung tumutungtong na siya sa medyo delikado,
humihingi pa ng mga sign. Ano? Minsan siya na pala yung nagpapasya. Sabihin niya, Lord, kung sino yung lumabas sa una kong makita, yun na yun. Diba? Lumabas galing sa kusina, tagaluto pala sa church. Siguro tumitimbang ng mga 80 kilos yung ano. Diba? Kaya wag din natin madadaya si God. No? Pag sinabi natin, Lord, yung kalooban mo. Napakasarap pagka tayo nagpati. Sabi ko nga nung nasa Kuwait ako, talagang dumaan kami sa matinding Wala kami talagang project from 2014 hanggang 2020 po. Pag nag-estimate ako ng project, okay na yung presyo. Ang gagawin ng may-ari ng kumpanya ko, times 10. Sabi ko doon sa may-ari, sabi ko, sir, okay naman yung ang sagot sa akin, sumusweldo naman kayo ng tama, di ba? Yes, sir. Bakit kailangan mo ng sakit ng ulo? Diyan ka lang, bayaan mo silang magpakasawa sa project. So, yun yung blessing. Di ba? Ang trabaho ko po, yun lang, magkakatrabaho lang ako pag meron ako i-estimate ng mga project. Pero mostly, ang gagawin ko lang, pagdating ko sa opisina, magtsatchay, yung tea, magtuturkish coffee, iba-ibang klase ng kape. So, ganun lang yung naging trabaho. So, yun. Alam ko, kaya ginawa rin naman ng Diyos yun para yung time ko talaga, magugol ko sa Kanya para ako ay ihanda pagbalik dito sa Pilipinas. Sa totoo lang po, kulang na kulang yung aking pagsaserve kay God nung ako'y dumating dito. Yun nga po yung battle ng mga Christian dyan sa ibang bansa. Kasi doon, talagang malaya kami na Kasi doon, ang pahinga ko lang isang araw nawala ako sa church. So yun mga kapatid, at bilang panghuli, sabi nga doon, pagbulay-bulayan natin, ano na ba ang nagbago sa ating buhay? Tingnan natin, ano na ba nabago nung tayo ay naging tunay na Kristiyano? Alam nyo, kaya ako lagi sinasabi, lahat naman pagka kasi naniwala tayo sa Panginoong Jesus, kaya nga Kristiyano, naniwala tayo kay Kristo. Ngayon, doon na ngayon malalaman, tunay ba? No? Yung tunay, yung ating pag-aanuhan. And to God be all the glory po. Kaya mga kapatid, magpatuloy lang po tayo. Alam nyo, alang malulugi. Hindi po tayo malulugi. Ito po ay pinag-aaralan natin para sa ating paghayo. Huwag po tayong magiging mainipin na kung yung ating dinidisipulo ay medyo kasi nagdaan din po tayo doon. At patuloy tayong nagdadaan. Matagal na nga tayong Kristiyano, nanduron pa rin minsan nagkakamali tayo mga kapatid. Kaya sabi nga, magpatuloy lang po tayo. At ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos ay tapat. Kaya nga yung salitang tapat, baliktarin mo man yan, tapat pa rin yan. No? At hindi po nagbabago ang katapatan ng Diyos. Ano man yung problema nyo, ibibigay ng God lahat ang solusyon. Tandaan nyo po, lahat ng problema may solusyon. Wag lang po kasi sa engineering, ewan ko kung naranasan ng mga kumuha ng engineering. Sa engineering kasi may problem doon na binibigay minsan sa mga exam, walang solusyon. Pero po yun? Sa engineering yun. Nararanasan po namin yun. So yun mga kapatid, pero sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Totoo yun mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Talagang pag nagtiwala ka, alam nyo, nung nagkasulukuhan, si Kuya Tim talaga yung doon kami kasi nga, yung pag-aaral niya, medyo mahal. Sumunod pa yung aming bunso. Yung bunso namin, hindi nagpapatalo yun. Si Kuya Sam, pinakasimple sa lahat Yung bunso namin, sabi niya, si Kuya Tim nga, pinapunta niyo pang Amerika. Kaya sabi niya, dapat sa CEO ko, gusto ko dun. Sige lang. Scholar siya, pero sabi niya, hindi, ganun-ganun. Mga kuya niya raw, ganun. Kailangan daw. Meron din siyang, bayad din daw yung tuition fee niya. Pero scholar siya. Kaya lang, sinisingil sa akin yung kanyang, tuition fee niya. So, ganun. Pero, pinurubide lahat ni God. No? Kaya, huwag tayo mainip. Ano man yung ating pinagpe-pray, ibibigay ni God dyan sa perfect time. Perfect time. Paano na kung kinuha ka na ni God? Sabi yung naiiwan mo. Di ba? Sino na po ba ang gustong-gustong pumunta sa langit? Ayan ang problema. Hindi mga kapatid, alam nyo,
isa lang naman sinasabi ko sa Diyos eh. Lord, kung kukunin mo ko ngayon, kailangan yun na yung presensya, nasa presensya niya ako. Pero kaya lang, hindi natin madadaya si God ha. Baka mamaya ginagawa lang natin yan para umabot yung edad natin ng 200 years old. Alam ng Diyos yung puso ng tao. Kaya yun mga kapatid, yes Lord, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise God, praise God. Tunay nga kayo, buti-buti mo Panginoon. Tunay nga Lord na wala kang katulad. Salamat o Diyos at nandoon ay tunuturuan mo kami. Binibigyan mo kami o Lord ng karunungan, kaalamang nagmumula sa inyo. Lord, bigyan nyo kami o God ng puso. Yung puso na nagpapaturo, puso na nagpapabago o God. Patuloy nyo kami bigyan ng ganyang kaisipan at magamit mo kami mightily. Ito pong ginagawa naming pag-aaral na ito ay para, Lord, magamit mo kami mightily sa inyong ubasan. Tunay nga po, Lord, na marami ng anihin. Pero nasaan yung mag-aani, kulang na kulang. Kaya gamitin niyo po ang bawat isa. Kami, O Lord, kailangan na inanduron yung aming boldness na talagang ipinagmamalaki ka namin na ikaw ang aming Diyos na buhay. Diyos na mapagtagumpay, Diyos na tapat, O God. Kung paano ka kumilos sa aming buhay, yun po yung aming maibahagi sa aming mga kapwa. Dakilan Diyos, ayaw nyo po na mayroong mapapahama. Kaya magamit nyo kami, O God, dun sa mga nawawala, Lord. Kaya nandirito po kami. Buksan nyo po yung aming mga po. Kayo po, Lord, yung maupo dun sa mga bakanting, sa bakanting lugar ng aming puso. Huwag po yung kaaway. Ikaw po, Diyos, ang maghari na sa aming buhay. Kayo po ang pumuno ng aming mga kulang sa aming mga puso, O God. Kaya dakilan Diyos, kayo po ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Sa mga tatay, nanay, Lord, sa mga kabataan na ginagamit mo mightily sa inyong ubasan. Dakilan Diyos, kayo rin po ang patuloy, Lord, na magpala sa aming mahal na Pastor, O God, kay Pastor B. Lord, iba-ibang kaisipan yung kanyang pinapastulan sa panambahang ito. Kaya kayo po ang magpatuloy na magbigay ng katsagaan sa kanyang buhay. Knowledge and wisdom, O God. Katulong yung kanyang kasama, ang kanyang may bahay, O God, yung kanyang mga anak, Lord. At gayon din, Lord, yung mga ministry leaders, O God. Kayo po ang patuloy din kumilos sa kanilang mga buhay. Yung mga elders in Jesus' name. Kayo po ang patuloy nakikilos sa bawat members ng panambahang ito. Dakilan Diyos, walang maiiwan, O God, sa panambahang ito. Maghahatakan po kami pataas, O God. At gagamitin niyo po bawat isa. Pupunuin niyo po, O God, ang panambahang ito bago ka dumating, Lord. We declare, O God, in Jesus' name, and in Jesus' name, na ang buong pungo, Lord, ay makakalatan ng iyong banal at makapangyarihang salita. At lalabas kami, O Lord, ng baryong ito. Gagamitin mo kami lahat, O God. At sa pagdating mo, Lord, nakahanda ang bawat isa. Hallelujah, sasalubungin mo kami sa alapaap, O God. Kaya dakilan Diyos, anuman po yung pangangailangan ng bawat isa, kayo rin naman po ang magbibigay. Sinabi nyo naman po yan, na pag kami po, Lord, ay nanalangin sa Mark 11:24. At ito'y aming pinanampalatayanan. Ito po'y aming matatanggap. Kaya matatanggap po ng bawat isa, anuman po yung hinihiling nila sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Kaya salamat po Ama, kay buti-buti mo Panginoon. At tunay nga po Lord, kayo po ang patuloy na maghahari sa aming mga buhay. Kaya ito po ang aming samod dalangin. In Jesus' name, and in Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen, praise God. So, reminder lang po bukas po ay morning watch natin. Amen, praise God. Sa magnanais na dumalo. Tapos po sa Sabado naman ay church outing and water baptism. No? So, salamat po. Reminder lang po. So, napakaganda po nung lesson natin kung naobserbahan po ninyo. Ay sunod-sunod yung paalala ng Panginoon, mga mensahe
patungkol dito, pagkakaroon ng bagong buhay, dinidil po tayo mga kapatid. Kasi bilang mga Kristiyano ay kailangan makita po sa atin. Naobserbahan ninyo, alam na natin to pero ulit-ulit na pinapaalalahanan tayo. Kasi talaga pong yung mensahe ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay makita sa atin yung bagong buhay. Kasi talaga pong sinabi ng salita ng Diyos na ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kanina nagsusulat nga po ako, bagong relasyon sa Diyos, tayo anak ng Diyos. May bagong pag-uugali. Pagbabago na sa pag-uugali at isang bagong buhay, bagong relasyon sa mga tao. At so yun po, mapakaganda nung tinuro po ni Brother John. At tunay po na tayo ay talaga pong pinapaalalahanan ng Panginoon patungkol po dito. Amen. So, hindi lang basta religion kasi. Sa religion kasi, aten ka lang okay na. Pero sa relasyon sa Panginoon, kailangan mabago yung buhay mo. Kailangan may epekto. Kailangan mayroong nakikitang pagbabago. Kasi magiging religion lang din tayo pagka umaaten tayo sa church, pagdating natin sa bahay, wala nang babago. Walang napagkatagumpayan. So totoo po yung sinasabi na hindi mabilisan. Pero dahan-dahan merong nakikita, may improvement. Meron pong nagaganap na pagbabago. Kahit na iyan ay unti-unti. Pero nakikita mo, may improvement talaga. Merong nangyayari. May ginagawa si Lord, merong pagbabagong ginagawa sa buhay natin. Ngayon kung wala po, yun ang malaking question. Kung wala, ay religion lang. Walang kapangyarihan na baguhin ng buhay. Ang Panginoon ay relasyon po yung tinatatag sa atin, mga kapatid. Amen. Na ang isang tunay na Kristiyano may binagong buhay. Nadi-display po yun, pinakikita yun at nakikita yun, kumbaga na ipapamuhay yun. Amen. So salamat po, napakaganda po ng mensahe. At tunay po na baunin natin at ating pag-pray natin na maging totoo sa buhay natin, mga kapatid. Hindi lang basta na narinig natin, gandang mensahe, ganon. Pero ang gusto ng Panginoon, ano yung epekto sa buhay natin? Ano yung outcome? Ano yung nangyari pagkatapos nating marinig? Nagkaroon ba na pagbabago? Talaga ba na-i-apply natin sa buhay natin? Yun po ang mahalaga, mga kapatid. Kaya po, salamat po. Purihin po ang Panginoon. Praise God.